Mga suki, Marenal Lucendo Gabos, magandang gabi sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Friday. Ito po ang ating pang-apat na mini podcast. Dito po sa mula noon hanggang ngayon. Kasi diba, ang ginawa na natin noong nakaraang araw, yung pag-update natin ng price. Pero ngayon, sabi ko nga noon na may nililakad tayong Mears Permit. So far, yung ating Mears Permit, andito na po. Ayan, yung ating Mears Permit na release na sa atin. Nilakad po yan ng aking misis ng almost 2 days. Kasi yung nung unang araw, nagkuha ng form, nag-fill up, tapos mahaba ang pila doon sa City Hall. At yung dapat sana ng hapon ng ngayon, siguro around 5 p.m., tinawag na yung mga names ng mga hindi pa na-release ng mga Mayor's Permit for signature na daw. Okay, so far, natapos din ng kinaumagahan, punta ulit doon sa City Hall, at yun na. Isang araw at kalahati ang inubos para makuha namin yung aming Mayor's Permit. Unlike last year, yung ating Mayor's Permit ay nagawa lang siya ng isang araw, di ba? Mas medyo mabilis last year kumpara mo ngayon. Yan ang difference. Siyempre, pag mas daming araw ang nakukonsume, madami rin ang gastos nun. Kasi assuming na it takes 2 days, dalawang araw na yan, rate na lang natin na tika 500 yung per day. Di, 1,000 pesos ang nawala. Di ba? Ngayon naman, ano pa mga gastusin na na-encounter natin doon? Ano ba yung Mayor's Permit natin? Ay tumaas ba o bumaba? Ito naman ang good news. Kasi last year, mataas yung aming Mayor's Permit. At ngayon naman po, bumaba tayo ng konti. Pero it's a matter of hundreds pesos ang binaba. Pero pa rin naman, di ba? Pamamasahe na rin yun. Parang nakalibre yung pamasahe ni Mrs. Okay. At mayroon tayong pag-uusapan ngayon. Ang topic natin ay yung, di ba, pag nag-fill up ka ng Mayor's Permit, meron dun sa form na nakalagay. Ano ba yan? Yung essential at non-essential. Okay, nakuha na natin. Kasi ang problema natin kasi dun sa di ba pag nag-fill up ka, ilan ba dito yung mga essential na dinideclare mong essential? Ano ba yung essential? Tika muna. Ang essential, yung isang bagay na dapat, kumbaga, halimbawa, yung pagkain, essential yon. How about yung internet, essential ba yon? O yung cellphone load, di ba, essential din yon? O ganon. Ngayon, alin ba doon ang hindi essential? Kumbaga, pwedeng kahit wala siya, pwede kang mabuhay. Kasi yung essential, hindi ka mabubuhay kung wala yon. For example, medicine. Di ba? Essential yan. Pag non-essential, let's say, sa tindahan, ano bang non-essential dito? Okay, posporo, katol, ano pa? Panghugas. Barita. Pwede sila naman siguro. Okay. Natatawa tuloy ako. Hindi. Ganito. Yung mga kasama doon sa mga non-essential, for example, ibang school supplies, although kailangan nyo ng mga bata, pero sa ating sa sari-sari store, pag nakalagay ko yun doon sa non-essential. Kasi halimbawa, example, yung e-load, ang declaration mo noon ay essential. Kasi hindi pwedeng wala kang communication, kailangan mo yun sa pag-communicate. Alin pa? Yung grocery items. Ang grocery items ay essential po yun. Kaya ng mga example ng dalawang bagay na hinihingi doon na kailangan mong ideklara. Yung essential at non-essential. Tapos kung ilan ba ang amount doon. Yun ang ilalagay mo doon. At doon sa baba naman, meron doon nakalagay na part. Yung first quarter, second quarter, third quarter na payment mo doon sa BIR. Yung pang fourth quarter, nakalagay na lang doon yung months. Ano yan?
October, November, December, yung last quarter. And yung pang-apat, to follow. Pero natapos din natin ng mas maaga-aga, kaya exciting pa rin. Nakaka-relax naman kasi hindi na gaya. Dati na-observe ko na nung panon ni Jess, yung nagsisimula pa lang kami ng business dito sa Naga, medyo hindi gaano friendly yung mga employee doon. Para bang may interrogation. Alam mo ba yung ni-interrogate ka? Parang gano'n ang sistema doon. Pag nag-file ka ng mayor's permit, parang ini-interrogate. Pero yung mga nakaraang sumunod, yung pagdating doon kay Bonggat, Mayor Bonggat, sunod naman, kay Ligasyon na, mas gumanda-ganda na kay Mayor Ligasyon. Tapos dito na kay Befeline, Vice, yan bahala na. Pati magsasalita ko na, nabubulol na. Dito kay Mayor Lenny, medyo nag-iba naman. Medyo bumagal ng konti, pero friendly naman yung mga employee doon. Yun naman ang Kaya siguro nag-adjust pa naman ang ating lungsod, kasi diba, bago ang mayor, tapos nag-implement ng mga pagbabago doon, changes sa sistema. Siyempre nangangapa pa yung ibang mga employee. Kasi merong to, medyo siyempre tinitingnan nila kung ano maging reaction ng kanilang chief. Pero yan ang siguro, sabihin ko sa inyo, na-update natin. At natapos natin na yung ating mayor's permit ng almost 2 days. Ano pa? So far, yung mga update naman natin sa mga presyo dito sa ating tindahan, wala pa naman tayong mga bagong produkto, kaya wala pa joke. Wala pa po tayong may bibigay na bagong price update. Kasi ang price update natin sa Martes pa po yun. Okay. Sana may mag-book na ngayong Saturday, pumunta na yung mga ahente, mag-deliver, para makapagpabook tayo ng mga sabon, yung sponge na panghugas. Kasi yun ang paborito ng ating may mga kari-karihan dito sa Calawag, yung mga taka 3 for 100 na liquid dishwashing. Kasi di ba mas mura na yon. Kaya lang, ang problema natin, wala tayong supply pa sa ngayon. At yung akin naman mga suki ng Care Adult. Kasi yung mga adult, alam nyo kasi, dito sa Calawag, medyo, so far, out of 12,000 population ng aming barangay, ilang percent ba yun? Tinalala ko tuloy yung sa statistic kung ilang percent ng mga, i-correct nyo po ako kung tama ako, kasi ito natandaan ko ata nun, na per every, hundreds ata yon ng tao dito sa Calawag, may isang senior citizen. Pero kung mali pa ako, nyo na lang po doon sa sa comment section para sabihin nyo kung anong tama ba yun? Per every 100, merong isang senior citizen na dito sa aming barangay. Kaya dumami yung gumagamit ng mga adult diaper. Paminsan nga yung aming suki niya sa adult diaper, hindi na siya kumukuha ng isa-isa lang bag, isang sako na kinukuhaan niya. Siguro, kasi baka naisip siya, baka magkaubusan na naman. Itong alaga ko talaga itong aso. Ayan. Kaya, ang kagandahan naman kasi dito sa ating sari-sari store, di ba? Ang inyong sari-sari store, nandito lang po yan sa pag galing po kayo, nandito lang po ito sa may Jade. Bago po kayo makapunta doon sa may barangay hall, kami po ang inyong pong madadaanan. In between po, tingnan niyo po yung gate ng school, in between po niyan. In between po niyan, ng dalawang gate, ito na po ang ating tindahan. Maliit lang po naman ang ating tindahan. Pero ang ating pong tindahan ay abot kaya lang po ang ating mga presyo dito. At yung ating pong mga mamimili na hindi pa po namin suki, sana po minsan naman po dalawan nyo kami dito sa aming store.
At yung amin naman po mga suki na, sana po patuloy niyo pong tangkilikin ang ating sari-sari store. Kasi ang isang kagaya po namin na nagdinegosyo, napaka-importante po ng inyong pagpatronize. Kasi pag habang madami po nagpapatronize, gadun din po, gumaganda rin po ang ating kita. Siyempre, pag magandang kita, ang resulta doon sa negosyo? Mag-improve tayo ng service. Improve natin ng services para naman yung ating mga mamimili, ma-enjoy nila ang maayos at maiging serbisyo ng ating sari-sari store. Diyan na po magtatapos muna ang ating mini podcast sa pang-apat na episode na. Naka-apat na tayo. Sana mga suki, di po kayo magsawa mag-antabay sa akin at sana po hindi po tayo magkasawaan manood. Sana po. Like nyo naman na kung gusto nyo po ang ating video at yung ating mini podcast, sana po ay comment naman po kayo doon sa comment section para naman po ay malaman ko kung ano pa ang kailangan natin gawin, ano po ang ating dapat pag-usapan. Diyan na lang po magtatapos. Bye po! See you!